based sa thumbnail, guys, I think alam ko na yung iniisip nyo. Pero, bago kayo ma-carried away, and warning, hindi ko po papansinin yung mga nagko-comment na obvious hindi po pinanood yung buong video. Nawala ako, guys. Anyways, may share ako, guys, na isang comment from one of the viewers na yun daw yung advice ng kanyang lawyer. And this has something to do with yung interest sa mga online loan platforms. And parang may point si viewer. But, we will discuss this kasi ayaw natin magkaroon kayo ng mga bad ideas, guys. But this video is dedicated para daw sa mga gulong-gulo na yung isipan sa issues regarding sa sobrang taas na interest ng isang online lending platform, especially yung mga hindi legit. Just a word of advice or reminder that this video, we're here to learn kasi we want to use our knowledge sa mga online loan platforms as a way, a strategy, or a tool. Yung mga knowledge natin sa mga online loan platforms, we want to use it as a tool para hindi naman tayo matrap sa mga ganito. At the same time, magamit natin to para eventually ma-achieve natin yung ating mga financial goals. If you want to learn more about this, especially if yung concern nyo, paano if sobrang taas yung interest ng isang online loan platform, then this video is for you. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and it's another episode of Utang Talk with Ate Red. And medyo maganda yung pag-uusapan natin because palagi ko pong nababasa sa comment section, paano? Bakit? Ang taas ng interest? Legit po ba yung interest ng isang online loan platform? This does not change the fact na kung may utang, utang yan. May issue man kayo sa interest or wala, but hindi po ano man yung problema niyo sa OLA, pag may utang kayo, hindi po yan na-erase. Pero you need to know kung ano yung dapat, ano yung karapatan nyo, ano yung dapat nyong malaman about your utang para hindi naman tayo inaapi ng mga online lending platforms, di ba? Kasi pag meron tayong alam sa mga ganito, hindi nila tayo maiisahan, guys. Please take note that this video is not sponsored. Hindi po ako legal advisor. Hindi rin po ako abogado. I am just like you na gumagamit din ng mga online loan platforms. Gusto ko mag-share ng aking experience at aking knowledge because yung mga OLA na to, ito po yung aking ginamit as stepping stones para na-achieve ko yung mga big ticket projects ko which kailangan ko talaga ng legit na mga online and legit na mga loans. So, doon ako nagsimula sa OLA, guys, to simply put it that way. So, it's a journey. Wanna see yung previous issues ko with OLA, just check my old vlogs. But fast forward na tayo sa mga alam ko about online loan platforms para yung mga knowledge ko makatulong sa inyo. Ang dami ko na sinabi, guys. Now, diretso na tayo sa share ng ating isang viewer. Don't take this as financial advice. I'm just sharing what I know and what I think I should share with you guys. Nasa inyo pa rin yan kung paano gagamitin yung knowledge na nalaman nyo from this video. May point siya ha, may point. Kaya nga sinishare ko sa inyo kasi may point siya. Pero hindi ko papansin yung mga judgmental na dyan. Because guys, another reminder before we continue, the intention is not to promote bad behavior. Yung intention dito is to give you what you need to know. Knowledge is power when it comes to pag-uutang because yung pag-uutang, it's a responsibility that can affect our future financial decisions. Konti lang talaga, guys, yung mga loan apps na yung interest is pasok sa cap ni BSP, which we will get to later. So, sabi ng ating viewer, sabi ng kaibigan kong lawyer, ayan. Pero guys, nagsishare lang ako ha, wag na daw bayaran kapag lagpas sa 15% ang interest per month. Antayin na lang daw na mag-file sila ng case para ang babayaran mo na lang ay principal amount and legal interest. Pero pag may evidence na nanghaharas, maaaring i-void ng judge ang utang. Huwag muna kayong umalis. Wait. That is not black and white. Ang dami yung dapat malaman. Pero yun ay kung mag-risk ang OLA na mag-file ng case, takot din sila na ma-expose sa kabulastugan nila. Meron din kasi akong lawyer friend na nagsabi na utang is utang. Pero kung wala naman talagang nakukulong kapag hindi ka makabayad, especially if you're undergoing financial difficulty, but that does not erase the fact na may utang. Kahit na abusado yung online loan platform, ito yung ginawa ng online loan platform, hindi po yan nakakancel yung utang mo. Tandaan nyo yan, guys. Let's say na lang, gipit na talaga. The point here is, huwag kayong matakot sa mga OLA. Kahit na magsabi man sila, magsampa sila ng kaso, kahit na magsabi man silang ganito, huwag kayong matakot. Because number one,
Wala pong makukulong just because may utang ka. Because lahat naman tayo nagkakaroon tayo ng financial difficulties. That does not mean na yung mga companies na to na pinagkakautangan natin ay pwede na nilang gawin yung whatever nilang gusto nilang gawin para makasingil. Meron po tayong tinatawag na interest na sobra-sobra, and according sa cap ni BSP, and this covers mga online lending platforms that are unsecured, meaning walang collateral, at hindi mo lumalagpas ng 10,000 pesos yung principal, and hindi po lalagpas ng 4 months yung term, dapat 6% per month lang po daw yung interest. Monthly interest. Yung effective interest should not be more than 15% per month. Pag sinabing effective interest, kasama na dito yung service fee. That is why mautak po yung mga ibang mga OLA. Hindi po nila tinatawag na interest yung pinapatong nilang 15%. Sinasabi nilang service fee yan. Kasi para kunyari, para pasok sila sa cap ni BSP. However they want to present it, basta wag silang lumagpas ng 15% na dapat kasama na yun yung service fee tsaka yung interest. And that is why yung mga online loan platforms na nag-o-offer ng longer terms like 9 months, 12 months, napapansin nyo bumababa yung kanilang interest or service fee. Pero kapag mababa yung term, as much as possible, they want to stretch it out to 15%. Kasi dun sila kumikita eh. Notice na sa sinabi ni viewer that does not change the fact na may utang ka pa rin. It only means na pag yung OLA ay nagsimula ng magsingil ng more than 15%, syempre, hindi naman siguro tama na bayaran nyo yun. Kung tatakutin nyo ng OLA na magsasampa sila ng kaso, if magsasampa man sila ng kaso, may possibility po na, I'm not a lawyer ha, okay, based lang to sa mga nalaman ko sa TikTok, sa Google, sa nababasa ko na BSP circular, yung ganon. I think para yung tama lang nito is, syempre bayaran pa rin natin yung principal. Hindi po yan mawawala, hindi po yan makakancel. Utang is utang eh. Pero, kung sisingil man sila ng interest, wag sana sumobra sa 15%. So, kung yung OLA is sobra-sobra na yung sinisingil, nagte-threaten sila na sasampa sila ng kaso, wag kayong matakot guys. Dahil, yung batas, hindi naman yan one way lang. Yung korte, bibigyan nga rin ng chance na mapakinggan. At, ang dami na pong cases na mabasa ko rin sa comment section na yung nangyayari kapag yung OLA ay seryoso talaga na magsasampa ng kaso, nababaan po ng korte. Yung interest, pero hindi yung utang yung interest, susundin po yung cap ni BSP. Yun lang yun guys. So may point si viewer, but please, wag naman po siya nang i-abuse. Dun lang tayo sa kung ano lang yung tama. May mga online loan platforms guys na legit, compliant, which means na they are reporting or they are submitting our information to CIC or Credit Information Corporation. Now, kung tayo as a borrower, we're also abusive kasi we have this thinking na hindi naman pala ako makukulong, pero baka naman lumabas dun sa credit report mo na ang dami mong tinakasan. So, hanggat sa maaari, kung maaari at wala ka namang reason para hindi magbayad, bayaran po yung utang dahil, let me just put it this way, para makaulit in case kailangan na nating umutang. Remember na, may mga online loan platforms na legit, rehistrado po. At yung mga to, they can affect our ability na kung makautang pa tayo ulit in the future, especially sa mga legit na mga institutions na sumusunod talaga sa cap ni BSP sa batas. Hindi po sa nag-iinarte. Kasi hindi naman natin mapipilit na magbayad ng isang utang kung walang-wala talaga. Pero kung meron lang, pangalagaan po natin yung ating credit history. Dahil just in case magkaroon tayo ng need in the future, at least qualified tayo na lumapit sa mga pautangan, especially yung mga legit. Siyempre, it depends on your situation. It's not a one-size-fits-all thing. Pero yung sinasabi ko lang, wag lang kasi tayo magpadala-dala sa mga pananakot ng mga online loan platforms. Kaya nga dapat informed tayo sa mga ganito para hindi tayo nasa-stress. That is all for today's video. I hope you learned something. Let me know kung may nakalimutan akong banggitin. Gusto ko lang i-share yung sinabi ng viewer. Again, it doesn't mean na cancel na yung utang. Meron ka pa rin utang babayaran. What I'm saying is, yung masyadong mataas na interest, kung sakali man, magpapakorte yung isang OLA. Nako. And that is why hindi naman sila magpapakorte, guys. Dahil alam nila
na mali rin yung pinapatong nilang interest at mga penalties. At alam nila baka mabasura yan dahil hindi po sila sumusunod sa cap ni Bangko Sentral ng Pilipinas, which hindi dapat sumusobra ng 15% effective interest rate per month, which dapat kasama na doon yung service fees. So kung may OLA na kumakaltaas ng 35% service fee daw, kung anong mga fee na yan, naku, iwasan nyo yan guys. Kasi sakit lang yan sa ulo. Sa ating mga Utang Talk with Ate Red episodes, mag-share tayo ng mga ganito because knowledge about utang is power. And yun lang. See you on my next vlog. Bye!